Uff, malaki na. Yan, bagong dilig sa portion na to. So, bali, ano na, mag 27 days old na ata or mag 28 days old na ata yung ating tama ba? 26 or 27 days. Para basta mga ganun, malapit na mag 30 days yung ating Chinese kangkong. At as you can see mga boss, itong plat na to, yan, ay naharbisan ko na. Nabunutan ko na. Ito na lang hindi. Itong plat na lang to. So, talagang nilaan namin to kasi plano ko na ito yung magiging measurement namin sa next na demo platting namin kasi masyadong malaki yung 12 square meter. So, sabi ko, hatiin natin para mas madaling maghulog, mag-abono, saka magdilig next time. Tapos testing kami ng ibang ano naman, variety ng upland kangkong at iba pang mga dahon-dahon. Nagdidilig ako ngayon mga boss. So kakatapos ko lang to bunyagan or diligan. So doon naman tayo sa kabila. Sa ating purple nga kangkong or tapol na kangkong dito sa amin. Dati talbos ng kamoy tapol pero hindi ko alam kung ano ba yung tamang term pero basta. Yung violet ba? Violet na kangkong. Yan. Violet. Ito naman yung aming alugbate sa farm. So, itong area na to ay napakaliit lang ng area ng tininaman namin alugbate pero ito na yung update. So, napakaganda na ng inyong tubo. Iba talaga kapag ano siya, nakatikim ng abono, especially kung merong halong organic, no? So hindi naman siya talagang pure organic pero at least kapag nakatikim siya ng abono na halo-halo, organic or synthetic, yan, medyo tumutubo na siya. Actually hindi to buto. Ito ay parang sa talbos. Alam niyo yung mga panahon ngayon medyo mainit. So diligan muna natin. Ito yung mga labanos. Oh. Ito naman yung aming alugbate sa farm. So itong area na to ay napakaliit lang ng area ng tininaman namin alugbate pero ito na yung update. So napakaganda na ng inyong tubo. Iba talaga kapag ano siya, nakatikim ng abono, especially kung merong halong organic, no? So hindi naman siya talagang pure organic pero at least kapag nakatikim siya ng abono na halo-halo, organic or synthetic, yan, medyo tumutubo na siya. Actually hindi to buto. Ito ay parang sa talbos. Tinalbusan tapos kinuhaan, pinatanim ulit ng aking mga tita. So yan. So meron pa ako dong hindi na tutusok natin, lilinisin natin area yan. Pero for now, diligan muna natin to kasi diniligan natin kaninang umaga ng manure, harabong manure. So kailangan nating banlawan agad. Diba? Kasi medyo, alam niyo yung panahon ngayon, alam niyo yung mga panahon ngayon medyo mainit. So diligan muna natin. Ito yung mga okay lang man sa garabon to. Gasan ko rin sa tubig. So nag-harvest na lang kami ng mga Chinese kangkong namin dito sa aming 12 square meter na plat mga boss. So good morning mga boss. Nag-harvest kami ngayon at ibebenta namin yung may iba pang kain tapos ipang ibebenta yung ibang mga natira. Maliit lang naman na plat, pang kape-kape lang. Ito hinarvest namin na na putol. Yan, hinarvest namin siya na garab. Yan. Putol siya, hindi siya bunot. Yan. Yan yung pagkakaiba niya dito. Ito, bunot. May ugat pa. Ito naman putol. So sinubukan namin kung anong itsura niya kapag putol. Pero parang mas maganda pa yung itsura niya kapag bunot. So nagtira lang kami ng dalawang linya para sa putol para obserbahan namin kung anong itsura niya kapag
putol kasi nga syempre tutubuan siya. So tinitingnan namin kung mas maganda may magiging yabong niya kumpara sa tatanim mo siya ulit na buto. Pero kung pang garden, pang kain lang, mas recommended ko sa inyo yung puto lang. Yan. At least hindi nyo na kailangan bumili ulit ng buto. Yan. Pero normally pang commercial ng mga pang volume, pagtatanim kayo ng kangkong or Chinese kangkong or anumang gulay na pang commercial, talagang recommended ay buto. Yan, katulad niyan. Kasi ito binunot namin dahil kapag nag-volume na kami, mas maganda ang magiging, mas matagal ang magiging lifespan niya kapag may ugat pa, lalo na sa mga leafy vegetables. Yan. Kaso hindi lang siya katulad ng mga alugbati saka mga kulitis, no, na kailangan talbos talaga. Ito, yun yung advantage ng Chinese kangkong, pwede mo siyang bunutin at mas matagal yung lifespan niya kapag may ugat. Pero susubukan namin ngayon ibenta itong mga bunot. Hindi yung mga bunot, mga putol. Pero benta pa rin lahat yan, saka pangkain. Let's go. Good day mga boss. So for today's video, gagawa tayo ng organic na fungicide at foliar. So halo-halo na organic na foliar para sa mga dahon-dahon plus fungicide, kasi i-spray natin mamaya dahil maghuhulog tayo ulit ng Chinese kangkong at alugbati at sa mga iba pang mga gulay. So dito muna tayo kukuha ng dahon ng kamote dito sa area na to. Okay. Yung variety ng kamote na yan ay 75 days na kamote. Yung laman niya o yung pinaka unod ba is violet purple. So tatalbos lang tayo ng konti. So sa mga may-ari ng kamote na to, pahingi muna, talbos lang konti. Tara. Ang daming damo-damo saka mga ganito, mga hilamon. So kakatapos ko lang mag-ferment ng magbabad pala, hindi pala ferment, magbabad pala ng carabao manure na may molasses na may madri cacao at talbos ng kamote. So mga 2 to 3 hours habang nagbubungkal ako ng huhulugan natin ng Chinese kangkong at ng alugbati at tapos yung plant natin for colitis. So yun yung ididilig natin mamaya pagkatapos nating magbungkal. So sa hapon tayo magtatanim kung abutan. Pero yun muna mga boss for today's video. Peace out.